Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Oho. Hindi ka ganito. Wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pala nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron May mga ganun meron pala. nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Ay, Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, oh. Pero ako hindi ako kumikibo eh. Oho. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, ano? Oho. Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, Oho. parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Yung Sa dagat na pula. ewan ko, dagat na pula yata Dagat yun, na pula, ano? opo. Oh. Lo and behold, mga ganyan, ano? Kaya, Mr. Speaker, for the life of me, yung ganyan, ano? Oo. Talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker, pray tell, Mr. Speaker, pray tell. Ba? Oho. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain eh. Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang, ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga Okay lang Latin sa na akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Oho. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain please? Oh, pakipaliwanag nyo Hindi, nga po, ang please. salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Oho. Yan, nakatingin niyo ano, parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, well, hindi naman sa minamaliit Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker, Oho. lo and behold. Talaga namang... Ay, nako. Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa, hindi pa doon natawa, kundi, ang sabi nila, ganito po, ba't nyo ba naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan. Hindi na nga anya pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit parang gusto nating gawin na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya. Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Oo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Oho. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh. Oho. Balingan mo yung House of Representatives dyan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung bisa, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Kaya kamakailan lang isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading yata o second reading. 255 ang nag-participate. Yung iba, online. Bakit yung mababang kapulungan pwede? Yung mataas na kapulungan, Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit ang COMELEC ngayon pinapayagan online Voting. yung bote, yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yon, merong mail voting. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So, bigyan mo lahat ng pagkakataon. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan. Gusto nyo makaboto si Bato eh. Ang makikinabang lang daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun eh. O ano naman ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total, hindi pwede sa kanila. Ayaw nila yon. Siyempre ho.
Di ba? Tututulan nila yon. O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, o bakit sinusulong nila yon? Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganun, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun siya, no? Hindi mature. Paano yun? Halimbawa, kung napakaraming mga kabataan, halimbawa, merong subject na sa mga eskwela. O kanya, class, para makita nyo ang actual na nangyayari sa Senado, ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding. Ano? Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw, nung bata ka, tanong ka ng tanong, kaya palagi ka nakukurot ng teacher. Nako, talaga na mapipilitan tayo niya. Ano po ba yung... Bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin, ilipat nyo, huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Baka hindi siya magpapaliwanag doon kasi... hindi pa mali yun Hindi niya pwedeng kasi nakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin, very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin. Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Yun po ba'y gawain po ng Senado? Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher sa ganung pagkakataon. Nako. Gusto niyo ba makita? Meron pa rin mga sample ng mga itong ad hominem talaga. Ad hominem. Sige. Ipakita pa natin. Ito talagang literal na sabi ko, ad hominem talaga ito. Direct, ipakita pa natin. Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Elvin uli, sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka, ayun, ayun, pinaka, basahin mo, ad hominem nga pala, hindi sa akin galing, ad hominem, yan, sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Alam mo kung bakit ko lang pinaano yon? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yon. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Magkakampi na sila ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Pagkatapos sasabihin mo na ako wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem, ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talaga. At ngayon, nakisama ka pa sa kanila. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan Bagamat baka sabihin katwiran, hindi pa ako senador nung panahon na yan walang pinag-iba yan. Walang pinag-iba yan. Wala na bang iba? Meron pa. Meron pa rin. Isa, ano pa? Direct. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Yan ang talaga. Ang example nito kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Diyan alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Ay, opo, totoo yan. Yung punto na talagang sasabog ka na O kaya naman, wala ka ng magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, kaya napilitan ka na doon. Ibig sabihin, hindi basta-basta na gumagawa ka ng ganyan Yung pagpipigil, yung kabutihang asal, palaging nasa atin yun dyan Ay, opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo. Kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Lalo ngayon. Paano ngayon kung tanungin siya? I-reconcile mo nga yung sinasabi mo ngayon at saka yung pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako. Sino ngayon
Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang, nakakuha kayo. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? Sige nga. Pag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think, di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magngak-ngak at magdaldal. Masakit ang mga salitang ito. Ayan. Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang mga halimbawa po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, huwag po ninyong gagayahin, mga kababayan. Huwag po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominem. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, para naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon. Pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay pag-walk out nila. Ano nga po ba naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba sila? Hindi, katulad nung halimbawa, pinagalimbawa natin kanina, merong isang classroom na mga estudyanteng nakapako yung tingin nila sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, at yung kanilang decorum. Yan, Marami po kayong matututunan dyan. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Anong halimbawa ang ibibigay mo sa mga bata? Mukhang bad example po yun. Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Pero nagsimula kami dyan. Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa naman committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po, ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Dito sa plenary. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, commission may kasama siya, 2, commission naman, 1 lang. Commission nga, tatawagan ako Sen Dante, pwede bang bumaba ka rito? Yung mga kaibigan natin. Hindi ko ma-start ito, wala akong quorum Tama naman yun. Bumaba ka lang rito, tulungan mo lang ako para sa quorum. Quorum lang O sige ka ako. Pero kung nandun na ako, magpa-participate na ako. Siyempre naman. Hindi pa ako nakakatagal, boss. Puntahan mo rin ako dito, malapit lang yung wala rin akong quorum. Sa mga katwid, ang gusto ko sabihin, sa committee, pangkaraniwan, 2-3 lang ang nandun. Samantalang ito, plenary ito, nandun kami, halos lahat nandun kami. 23 po kayo noong pagkakataon na yun. Sabi ni Alan, SP Alan, dito na po natin pag-usapan. Bakit nagalit lahat? Hindi po ba kayo nakahanda makipag-usap, makipag-debate sa amin? Kaya nang pinipilit kong sabihin, bakit po ayaw yung pag-usapan natin? Kung baga ganda naman palang puntos sumagot ka agad ito. Why are you very in a hurry? Ganun, iba pa yung islang-islang yan. You're very in a hurry. Para daw nagmamadali kayo. Kasi daw... Hindi ba, pagka namang impeachment, hindi ba sinabi ng Constitution, forthwith? Hindi na batayin yung madaliin. Ganun na naman sila pero dito, binamadali namin, nagagalit. Pagka impeachment, forward. Sala sa init, sala sa lamig paano ang kanilang paniwala, gagamitin ni Bato? Gagamitin ni Jinggoy kung sakasakali, gagamitin ko pang makulong kami lahat. Palagay mo nang ganun nga intensyon namin. Palagay mo lang. Bakit masakit ang loob nyo? Pareho naman namin kayong senador. Totoo naman. Hindi, sagutin ninyo, bakit masakit naman ang loob nyo? Kung nagamit ba namin, hindi ba kayo masaya? Masaya kami kasi kahit nandyan kayo, nakakasama pa rin namin kayo sa pagtalakay ng magagandang mga panukalang batas na alam naman natin
na para sa ating minamahal na mga kababayan. Di ba dapat ganun ang sagot? Hindi. pero parang hindi sila masaya. Pagkagamit mo ba kay ganyan? Kaya ba ninyo minamadali? Dahil alam nyo, meron nang ikukulong sa inyo. Isipin mong klaseng pangakatwiran yan. Halatang halata eh. Ayaw Pero nila sa kasing- totoo lang, mabait lang kami. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kung pinaresto namin, nasa ano namin nasa rule namin. Nasa rules yung nga po pala. Ayaw lang namin yung yung humaba lang ang Magiging usapan. confrontational pa tama din naman, ano? Oo. At least malumanay din naman si SP Alan, no? Oo, Mabuti. ano yun kung pinag-uusapan siguro, kung nakaklase ko sa Harvard, yung meron kami subject doon The Art of Negotiation. Baka personor si Alan doon Ganun, no? Talaga negosyador pala si Alan, ano? Ganun naman dapat. As the President of the Senate, hindi lang naman yung majority ang Totoo po naman. inaalala mo. Pati minority, lahat yan talaga. Opo. Presidente ka ng buong Senado, so extend mo rin yung kamay mo sa minority. Hindi lang naman, makiling ka, majority tayo. Pero huwag mo rin silang pababayaan. Ganun naman yung Sa presidente Kamara ng Sen, di ba Senado. nung naging SDML kayo, ganun din naman Di ba yung mga makabayan block nga, kinakaibigan yun kasi parte ng deliberasyon yun Di ba?